Kabanata 821. Kahit may alam na impormasyon si Amber tungkol sa Sovereign Scepter, hindi pa rin niya maiwasang magreklamo. Hanggat kaya mong manalo, hanggat hindi ka gumagamit ng anumang mga panlilinlang, magagawa ang ibang mga pamamaraan. Kahit na mayroon kang isang divine artifact, maaari mo itong matalo. Sabi ni Vermeer sa mahinang boses. Lumingon din siya para tingnan ang investiture stage. Ang cetro ng soberano. Habang nakatingin sa cetro na nakataas sa kamay ng kabilang panig, narinig na ni Zephyr ang usapan ng karamihan. Kahit hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, palihim siyang nanginag. Walang hiya talaga ang lalaking ito. Nakapaglabas pa siya ng secondary divine artifact. Ang cetro sa kanyang kamay ay mas mataas kaysa sa kanyang golden combat sword. Nang maramdaman ang nakakatakot na momentum sa ibabaw ng kawalan, alam na ni Zephyr na siya ay nasa isang mapanganib na sitwasyon. Kung siya ay magiging pabaya, mahuhulog siya sa isang walang hanggang kalaliman. Kotek crack. Bahagyang gumalaw ang kanyang kamao at isang manipis na asol na sinag ng Diyos ang kumislap. Mukhang nakapaglabas ako ng lakas. Tumangala sa kawalan. Sa oras na ito, ang aura ni Yun Tianjing ay lalong naging malakas. Habang hawak ang soberanong cetro, para bang si Yun Tianjing ay naging isang walang kapantay at walang hanggang emperador. Bitek. Ang kondensado ng tunog sa kanyang kamao ay lalong lumakas ng lumakas. Sa nakalipas na kalahating taon, ang 9 kaliskis ng dragon ay patuloy na nagsasama-sama. Hindi ko pa nagagamit ang lahat ng lakas ko. Sa pagkakataong ito, depende na sa iyo. Ang kapangyarihan ng 9 na kaliskis ng dragon ay katumbas ng 9 na eksperto sa agility realm. Kapag nagamit na ang mga ito, naglalaman ang mga ito ng lahat ng uri ng banal na kakayahan. Ang bilis nito ay walang talo. Ang lakas nito ay nakakapangilabot. Ang bilis at lakas ang palaging pundasyon. Parehong sinapian si Zephyr. Ang pinagsamang kakilakilabot na bilis ng flash shining at ang kapangyarihan ng 9 na kaliskis ng dragon ay sapat na upang sirain ang lahat. Isang bagyo. 2 sinag ng Diyos ang dahan-daang lumabas mula sa mga mata ni Yun Tianjing, at sumunod ang isang mahabang ungol. Sa isang iglap, iwinagayway na ni Yun Tianjing ang cetro ng soberano sa kanyang kamay at kumapit kay Zephyr. Ginawa niya ang kanyang hakbang. Sa harap ng pag-atake ni Yun Tianjing, maraming eksperto ang agad na tumingin kay Yun Tianjing gamit ang kanilang atensyon. Boom! Nayanig ang mundo. Para bang lumalangoy ang dragon at ahas. Habang iwinagayway niya ang cetro, ang walang katapusang numa ay tila tinawag ng isang hari at nagsimulang magkagulo ng mabangis. Nagtipon-tipon ang mga alon ng numa at umunlad bilang walang katapusang mga alon ng enerhiya. Ang malalaking alon ay gamulong at gumalaw. Pagkatapos, marahas nilang niyakap ang katawan ni Zephyr. Ang nakakatakot na enerhiya ay parang isang nagngangalit na dragon. Sa isang iglap, nagtipon ang malalaking vortex sa paligid ni Zephyr habang isang nakakatakot na bagyo ang dumaan. Sa gitna ng bagyong ito, malinaw na mayroong walang katapusang enerhiyang nagtitipon-tipon. Kapag nakapasok ang isa rito, kahit ang isang eksperto sa espiritu na nasa kalahating hakbang ay agad na mapupunit. Swoosh! Pagharap sa atake ng kalaban. Sa wakas ay gumalaw at kumislap ang figure ni Zephyr. Natatakot na rin sa wakas ang lalaking ito. Oo, gaano man siya kalakas, wala siyang kalaban-laban sa ganito kalakas na atake. Ang dagdag na epekto ng Sovereign Scepter ay sapat na para doblehin si Yun. Ang lakas ni Tianjing ay mahigit 2 beses. Kung patuloy na lalaban si Zephyr sa oras na ito, magiging masyadong mayabang siya. Kalmado ang pagsusuri ng isang eksperto. Kabanata 822. Humph! Umiiwas ka ba? Nang makita si Zephyr na umiiwas sa kanyang bagyo, ang mukha ni Yun Tianjing ay puno ng kalungkutan at pagngisi. Huli na ang lahat. Muli niyang ikanaway ang palad. Ang soberanong cetro ay nagpakawala ng mga alon ng mahahabang sigaw. Ang mga tunog ay umalangaw-ngaw na parang isang malaking dilaw na kampana, na yumayanig sa langit at lupa.
Ang bagyo ay umikot at sumayaw ng marahas, naging isang dragon ng bagyo. Muling sumugod ito patungo kay Zephyr. Ano? Ang sovereign scepter na ito ay hindi lamang nagpapataas ng lakas sa pakikipaglaban ni Yon Tianjing, mas nakakatakot pa ito dahil sa kanyang kontrol. Diyos ko, ang isang taong kayang patuloy na gamitin ang kanyang enerhiya, gamit ang nakakatakot na kontrol na ito, magiging walang talo siya. Emph. Tumawa lang ng malamig si Zephyr sa harap ng mabangis na dragon ng bagyo ng kabilang panig. Ito ang gusto niya. Mabangis na sumayaw ang kanyang katawan. Sumabog ang fist focus. Sa sandaling ito, ang walang katapusang kamao ni Focus ay labis na nagmamataas. Break. Isang kamao na may gininto ang liwanag ang tila some iris sa mga kadena sa pagitan ng langit at lupa at naging isang banal na haligi. Walang awang hinampas nito ang katawan ng mabangis na dragon na ito. Boom! Sumabog ang bagyo. Bigla na lang sumabog ang Focus kasabay ng matalim na liwanag. Tinamaan ng galaw ni Zephyr ang mahinang bahagi ng bagyo, halos nawala ang kalahati ng mapanirang kapangyarihan nito. Pinagsamang enerhiyang mahalaga sa buhay, pagsabog ng espiritual na martial. Isang mahabang ungol ang pinakawalan ni Yon Tianjing habang marahas na iwinawagayway ng dalawa niyang kamay ang setro ng soberano. Sandali, isa pang alon ng enerhiya ang sumulpot mula sa kanyang likuran. Nakakatakot talaga ang koordinasyon ng lalaking ito sa Numa. Patuloy niya itong ginagamit ng walang kahit kaunting pagod. Kung ordinaryong tao lang iyon, malamang sumabog na siya dahil sa enerhiya. Gayunpaman, si Yon Tianjing ay maayos naman. Walang pagkakataong manalo laban sa ganoong kalabang kalaban. Ito rin ang dahilan kung bakit ang kanyang spiritual martial body ay tinawag na pinakamalakas sa mga kapantay. Rumble. Bigla na lang kumulo ang kanyang mahalagang enerhiya at dumaloy ang enerhiyang iyon. Patuloy na gumalaw ang mga kamao ni Zephyr, at ang mahalagang enerhiya ni Yon Tianjing ay patuloy ding ipinapakita. Nanginginig ang buong investiture stage, at ang monolith sa itaas ng void ay nagbabago. Ang mga pag-atake mula sa magkabilang panig ay nagpabago sa mga mukha ng lahat. Boom! Isang malaking gininto ang kamao, parang totoong ulan na parang bituin, ay napakalaki na may diametrong mahigit 100 metro. Ang enerhiyang marahas na binugbog ay nawawasak, at ang katawan ni Yon Tianjing ay natumba pa ng ilang hakbang. Ano? May lakas pa rin ba ang lalaking ito para lumaban? Sa oras na ito, ang kapangyarihang ipinakita ni Zephyr ay manhid, ngunit nakakagulat din. Gaano kalakas ang taglay ng lalaking ito? 400,000 kilo. 500,000 kilo o higit pa. Nanlalaki ang mga mata ng karamihan at hindi makapaniwalang tiningnan ang lahat. Sus Mariosep, ha? Siyam na pagbabago ng espiritual na martial arts. Finally, sa sandaling ito, biglang gumalaw ang katawan ni Yon Tianjing. Isang walang kapantay na makapangyarihang enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Diyos ko, ito ang natatanging spiritual martial body, ang siyam na pagbabago ng spiritual martial arts. Tanging ang spiritual martial body lamang ang makakapaglinang nito. Napakabihira nito. Nakilala ng isang martial artist ang kakaibang kakayahan ni Yon Tianjing at hindi niya napigil ang mapasigaw. Namumula ang kanyang mga mata, at kumulo ang kanyang dugo. Ang ilang bloodline ay ipinanganak na may martial arts. Kapag nasanay na sila sa kakaibang skill na ito, makakamit nila ang dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Para itong isang disipulo na may ancient draconic bloodline na may natural fire properties. Kapag nasanay na siya sa fire properties na ancient draconic bloodline skills, magiging 12-dosenang o daan-daang beses siyang mas mabilis kaysa sa mga ordinaryong tao, at ang kanyang kapangyarihan ay mas kakaiba pa. Kabanata 823. Ang spiritual martial body na ito ay mayroon ding kapantay na kakaibang kasanayan. Gayunpaman, ang katawan ng spiritual martial arts ay hindi isang ancient draconic bloodline, at ito ay medyo bihira, kaya mas kaunti ang mga natatanging kasanayan nito. Sa makatuwid, ang pagpapakita ni Yon Tianjing ng kakaibang kasanayang ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Boom!
Maliwanag ang sinag sa paligid ng katawan ni Yun Tianjing, na parang nakasuot siya ng banal na damit. Nakasakay siya sa sovereign scepter ng may pambihirang momentum. Ang enerhiya sa paligid niya ay halos nasa salat na parang umaagos na tubig, lumulutang at gumagalaw, at ang mga Diyos ay nakakabit sa kanya. Zephyr. Pinilit mo talaga ako sa ganito. Masasabi kong, sapat ka na para maging mayabang. Pero, matagumpay mo akong nagalit, kaya dapat kang mamatay, mamatay ka. Mamatay. Kakasabi lang noon. Sa isang kisap mata, walang gumalaw mula kay Yun Tianjing. Hindi mabilang na mga alimpuyo ang lumitaw mula sa kung saan sa paligid ni Zephyr. Ang mga alimpuyo ay umunlad at isang bagyo ang natipon. Sa pagkakataong ito, masyadong mabilis ang kanyang bilis. Hindi niya hinayaang lumaban si Zephyr at direktang itinulak siya nito sa vortex. Pigilan. Iwinagayway ang Cetro. Malinaw na labis na kinamumuhian ni Yun Tianjing si Zephyr kaya't muli siyang nag-ipon ng walang katapusang enerhiya, pinagsama-sama ito, at sinubukang patayin ng tuluyan si Zephyr. Walang katapusang mga bagyo at walang katapusang enerhiya. Kahit gaano pa kalakas ang isang martial artist, hindi niya kayang tiisin ang ganoong kakilakilabot na atake. Sa pagkakataong ito, si Zephyr ay talagang mapapahamak. Oo, sapat na ang ganitong kalakas na bagyo para durugan ang katawan ng isang tao. Hindi ko inaasahan na si Yun Tianjing ay hindi lamang magtataglay ng isang secondary divine artifact, kundi magtataglay din ng isang spiritual martial body cultivation technique. Mas bihira pa ito kaysa sa isang secondary divine artifact. Mukhang kailangan pang pagbutihin muli ang pagsusuri sa lakas ni Yun Tianjing. Humph. Habang nag-uusap ang karamihan, isang pang-iinis ang narinig mula sa bagyo. Hindi malakas ang boses, pero parang kulog ang tunog nito sa pandinig ng lahat. Buhay pa. Buhay pa ba si Zephyr? Boom. Gumuho ang mundo. Isang braso ang marahas na nakaunat. Parang isang mabangis na higanti, lumikha ito ng isang nakakawasak na vortex. Pagkatapos, ang brasong iyon na pumulupot sa mga bituin, na may kasamang nakakabinging tunog ng pagkalabog, ay talagang pinagpira-piraso ang bagyo. Hindi ka panipaniwala ang kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon. Si Zephyr ay hindi lamang malakas sa pisikal na lakas, kundi matatag din sa depensa. Ito ay lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Ikaw. Kahit si Yun Tianjing ay hindi maiwasang manlaki ang kanyang mga mata nang harapin ang kataas-taasang si Zephyr. Kahit gaano pa siya kagaling, wala siyang pusong eksperto, malakas na asensya, o ideya ng pagpapakalma sa sarili, wala siyang pinagkaiba sa isang basura. Umungol si Zephyr. Sa oras na ito, hindi siya nagpakita ng kahit anong awa. Sa isang iglap, sumugod siya sa tabi ni Yun Tianjing at biglang humakbang paarap. Boom! Ang sipa na ito ay parang bundok, malakas at kahanga-hanga. Ito ay nakabibingi at puno ng walang katapusang pagpatay. Ang bawat galaw ni Yun Tianjing ay may kasamang pagpatay. Kung hindi dahil sa kanyang lakas, matagal na sana siyang napatay. Kaya naman, sa oras na ito, hindi magpapakita ng awa si Zephyr at sasabog ang kanyang pagpatay. Bang! Kahit nataglay ni Yun Tianjing ang walang kapantay na kakayahan, natapakan pa rin siya ng bundok na ito parang sipa mula kay Zephyr. Tila tinamaan ng kidlat ang katawan ni Yun Tianjing. Sa harap ng paang ito na may bigat na 500,000 kilo, malakas siyang itinumba at direktang natapakan sa lupa. Kabanata 824. Rumble. Nagsimulang yumanig ng marahas ang buong investiture stage. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga bitek ang patuloy na pumuputok na parang sapot ng gagamba. Ang nakakapangilabot na sipa na ito ay hindi lamang natapakan si Yun Tianjing, kundi nagulat din ang lahat ng naruroon. Tapos na. Walang hiya si Zephyr. Paano niya nagawang tretuhin si Yun Tianjing ng ganito? Malinaw na sinasampal niya si Yun Tianjing sa mukha. Tama. Agresibo yan. Hindi man lang siya nagpakita ng awa. Ang lakas ng loob mong hamanin siya. Hindi mo ba nakikita yon? Sa oras na ito, nagsimulang magbago ang mukha ni Yun Tianjing.
Ang mga alagad ay patuloy na nag-uusap. Hindi ito dahil sa chismis, ni hindi rin dahil sa nagyayabang sila, kundi dahil ang pagkakakilanlan ni Yun Tianjing ay masyadong kakaiba. Ang spiritual martial body pa lang ay sapat na para mainggit ang mga tao, hindi pa kasama rito ang pagkakaroon niya ng kapatid. Sino ang nang-ahas na pukawin ang ganoong tao? Sino ang naglakas loob na makipaglaban sa kanya? Gayunpaman, hindi lamang umatake si Zephyr, kundi direktang sinaktan din siya. Labis ang kanyang pagmamataas. Kayang durugan ng malabundok na sipa ang mga bundok, ilog, at ang mga kadena. Sa sandaling ito, isang malaking malalim na hukay ang lumitaw sa kailaliman ng lupa. Patuloy na lumilipad ang alikabok palabas ng malalim na hukay. Si Yun Tianjing, na nasa kaawa-awang kalagayan, ay dahan-daang tumayo at biglang tumalon dala ang isang hindi masabi na masamang espirito sa buong katawan niya. Nakakunot ang noo niya at nakakatakot ang itsura niya. Pagpatay. Pighati at galit. Pagpatay. Baliw. Puot. Maraming emosyon ang lumitaw sa mukha ni Yun Tianjing at nilamon ang kanyang puso na parang mga makamandag na ahas. Zephyr. Umungol si Yun Tianjing ng salita. Lumilitaw ang mga bughaw na ugat sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay kasenpulan ng apoy, at ang mga kalamnan sa kanyang mukha at katawan ay nanginginig. Magulo ang kanyang buhok, at sa oras na ito, para siyang isang Diyos ng demonyo, baliw na baliw. Nakakahiya. Noon pa man ay maayos na ang lahat. Ngayon lang siya tinatrato ng ganito, kaya hindi na siya nababaliw. Gusto niyang patayin ang batang ito. Patayin siya. Crash. Biglang umangat ang palad niya. Siyam na pagbabago ng espiritual na sining pang-militar espiritual na karahasan sa paglaban. Ang matinding dagandong ay tuluyang sumiklab. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Yun Tianjing. Sa kanyang mga mata, kumukurap ang mga piraso ng malamig na pakiramdam at inaasahan sa pinakamalalim na bahagi ng sansinukob. Malinaw na ang spiritual martial violentness martial art na ito ay lubhang nakakatakot. Yun Tianjing. Gayunpaman, ang Academy Master ng Bright Gold Sect ay hindi kasing kalmado ni Yun Tianjing. Sa oras na ito, malaki ang ipinagbago ng kanyang mukha at sumigaw siya. Kung ikukumpara sa iba, mas malinaw sa kanya ang impormasyon tungkol sa siyam na pagbabago ng espiritual na martial arts. Ang espiritual na karahasan sa martial ang huling uri ng operasyon ng kapangyarihan. Sa halip na tawaging isang paraan ng paglilinang, mas mainam na tawagin itong isang sikretong kasanayan. Kapag nagamit na ito, natural na hindi maisip ang kapangyarihan. Gayunpaman, ang mga epekto ay magiging napakalaki rin, hanggang sa puntong maaari pa nitong maging sanhi ng pagkaparalisa ng katawan ng isang tao. Maliban na lang kung ang isang tao ay nagtataglay ng pinakamataas na enerhiya ng espiritu na parang kayamanan, makakabawi siya. Kung hindi, malamang na maging lumpo ang isang tao. Rumble. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi na ito mababago. Dahil sa marahas na pagpapakita ng martial arts ng 9 changes of spiritual martial arts, lahat ng numa sa loob ng radius na 100,000 metro ay nagsimulang umalsa at kumulo. Sa isang iglap, isang kakilakilabot na pagbabago ang isinilang. Ang nakapalibot na pulmonya ay naging napakalakas na. Nakakatakot ang aura ng kanyang mahalagang enerhiya. Kabanata 825. Ang spiritual martial violentness na iyon ay marahil ang pinakamakapangyarihang kakayahan ni Yun Tianjing. Gayunpaman, tunay na ipinagmamalaki ni Zephyr na nagawa niyang galitin si Yun Tianjing ng ganito kalaki sa sandaling ito. Kung hindi, kahit mukhang mahina si Zephyr Khan, mas lalakas siya kung malakas ang kalaban niya. Bukod dito, walang kapantay ang bilis niya at napakalakas ng lakas niya. Natatakot ako na ang batang ito ay magiging hari. Sa panahong ito, maraming tao ang nagsimulang magbigay ng mataas na tingin kay Zephyr. Ito ba ang kapangyarihan ng sinaunang daang Draco Nico? Sa sandaling ito, hindi pa rin nagbago si Zephyr. Sa oras na ito, naramdaman na niya ang mga detalye ng sinaunang Draconic Way. Ang sinaunang paraang Draco Nico na ipinakita niya kanina ay walang kapantay na makapangyarihan at ang kapangyarihan ng siyam na kaliskis ng dragon ay perpektong pinagsama.
Bagamat hindi pa ito umaabot sa antas ng pagkakaisa, malaki na ang naging pag-unlad nito kumpara sa orihinal na kontrol at pag-unawa. Kapag natipon ang kapangyarihan, hindi lamang ito magiging makapangyarihan kundi mapanira rin. Nang maramdaman ang lakas ng siyam na kaliskis ng dragon na ito, muling nagpakita ng kaunting ngiti ang mukha ni Zephyr. Nang maramdaman ang marahas na vital energy sa nakapalibot na espasyo, malamig siyang ngumiti. Hindi ka pa rin sumusuko. Pagkatapos niyang magsalita, hindi pa rin nawawala ang malamig na aura sa katawan niya. Sumabog ang layuning pumatay. Iyon ang kanyang karakter. Dahil gusto siyang patayin ng kabilang panig, wala siyang dahilan para magtago ng mabuti. Iginagalang ako ng mga tao, at iginagalang ko rin ang iba. Kung may mga taong gustong pumatay sa akin, bakit ko pa ito kukonsintihin? Boom! Sa analohiya, isang sumisindik na pagsabog ang umalangaw-ngaw. Sa wakas ay sumiklab ang marahas na spirit martial arts. Malaki at makapangyarihang enerhiya ang natipon at walang hanggang banal na kapangyarihan ang natipon. Sa sandaling ito, ang tindig ni Yun Tianjing ay lubhang nagbago rin. Ang kanyang katawan ngayon ay nababalot ng walang katapusang kapangyarihan. Hindi mabilang na 4 na sinaunang simbolo ang dumadaloy at ang kanyang sinag ng Diyos ay maliwanag, na parang nakasuot siya ng baluti. Mamatay. Isang malamig na boses ang nagmula sa bibig ni Yun Tianjing. Ang boses na iyon ay parang tunog ng kamatayan. Isang galit na dagandong ang umalangaw-ngaw, ang mga alon ng tunog ay nagpapabaliktad sa langit at lupa. Rumble. Sa isang iglap, kumulo ang kanyang enerhiya habang iwinagayway niya ang kanyang sovereign scepter, na nagpapataas ng daan-daang mahahabang ilog. Ang bawat isa sa mahahabang ilog ay malinaw na isang ilog ng enerhiya, na nagtipon ng kataas-taasang kaluwalhatian at hanggaring pumatay. Boom! Walang ekspresyon sa mukha ni Zephyr. Iwinagayway niya ang kanyang palad at sumuntok. Para siyang namamasyal, at lahat ng nakasisilaw na ilaw sa ilalim ng kanyang mga paa ay nasa isang kritikal na sandali upang tulungan siyang makalayo sa panganib. Boom boom! Ang kanyang kamao ay napakalakas na ang bawat bakas ng kanyang kamao ay tila naglalaman ng isang makinang na liwanag. Ang nanginginig na sinag ng Diyos ay tila umunlad at naging isang mahiwagang pokus. Boom! Ang bawat bakas ng kamao ay may taglay na malakas na pagbabago-bago, parang isang malaking dilaw na kampana. Sa bawat pagwawagayway nito, may nakakakilabot na tunog ng pagsabog, na umaalog sa hangin at bumubuo ng hindi mabilang na mga alon. Kumalat ng marahan ang kamao gamit ang focus, ngunit nanginginig ang lahat sa paligid sa takot. Dahil tao pa rin siya. Halimaw ba ang lalaking ito? Ang gayong kalakas na puwersa ay isa lamang hugis taong marahas na dragon. Sa simula, malakas na si Yan Xiaoro, ngunit malinaw na mas malakas ang lakas ni Zephyr. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay sa bawat pagwawagayway kay Zephyr, 9 na kaliskis ng dragon ang ginagamit. Kasama ang kapangyarihan ng Zephyr original body, katumbas ito ng 10 Zephyr na magkakapatong. Walang makakaisip kung gaano kakilakilabot ang pinagsamang lakas ng 10 Zephyr.